Bakit ang tahimik mo ngayon? Ang tanong ni Jeremy habang papasok kami sa isang eat all you can. What? Hindi naman. Sabay pa kita ng pekeng ngiti. Kinuha niya ang kamay ko pero hindi nagbago noon ang itsura niya. He looked serious na para bang hindi na siya natutuwa sa inaasal ko. Ilang linggo na akong tahimik lang dahil iniisip ko ang sinasabi ni Miss Miranda. Is it bothering you? Ang tanong niya muli. Bothering? Na ano? Tanong ko. Iyong sinabi ni Matilda. Iyong kabit ako. Umiling ako at tumingin sa harapan. Hindi ko pwedeng sabihin na oo, that it's really bothering me. Kahit pa sabihin, medyo matagal na yun, hindi pa rin yun nawala sa isipan ko. Dahil guilty ako sa paratang na isa nga akong kabit. Bakit naman ako mababahala doon? Napakasinungaling ko na. Well hindi naman dapat. Ang sabi niya, first time ko sa Eat All You Can. Pag-iiba ko ng topic nang makapasok kami. May narinig pa kaming kasiyahan sa unahan. Parang may pinapalakpakan. Congratulations Engineer Navarro. Ang narinig ko bago kami pumunta sa likuran. Bakit nag-aya ka ngayon? Tanong ko. Nagsabi kasi siya na lalabas kami kagabi lalo't kakauwi lang niya galing business trip. Matapos akong kausapin ni Miss Miranda, tumahimik ulit ang buhay ko, dahil may business trip si Jeremy kaya sa cellphone lang kami nag-uusap. Kasi tapos na ang internship mo at finally, makakagraduate ka na. Hindi siguradong sabi niya kung bakit kami lumabas dalawa. Kahit yung internship, hindi ko napansin na tapos na pala. Gagraduate na ako at sila ni Jeremy ay malapit ng ikasal. Nang makaupo na kami matapos makakuha ng pagkain sa buffet table, tumingin ako kay Jeremy. Jeremy, tawag ko. Yes, gusto kong mag-abroad. Hindi ako tumingin sa kanya, pero naramdaman kong bahagya siyang natigilan. Hindi ako alam anong iniisip niya ngayon. Pwede naman. I'll see my schedule. Saan mo gusto pumunta? Humigpit ang hawak ko sa chopsticks. Canada siguro. Hindi ba may aurora lights doon? Pinasigla ko ang boses ko kahit ang totoo ay naiiyak ako sa bigat ng nararamdaman ko. Parang pinupunit ang puso ko habang nakatitig sa karne sa harapan. Kailan mo balak pumunta? 3 months after I graduate. Alam kong natigilan na siya. Padarag niyang binitawan ang chopsticks. 3 months after I graduate, ikakasal na siya dyan. Kung wala talagang pag-asa para sa aming dalawa, then gusto kong lumayo na lang. Okay. Pwede naman. Hahanap ako ng apartment doon. Sabi niya, nang tumingin ako sa mukha niya, doon ko napagtanto na pinapanood niya na lang pala ako. Tumulo na ang luha sa kaliwang mata ko. Jeremy. Shut up. We're going there. Tayong dalawa. Pag-alit na sabi niya. Alam kong alam niya na ang tinutukoy ko. Alam niya ang dahilan kung bakit ako aalis. Hinawakan niya ang mukha ko at hinarap sa kanya. We're going there. Sabay tayo. Malungkot akong ngumiti cause I know na hindi kami sabay makakapunta doon. Na hindi talaga pwede kahit ipilit. Kumain na lang tayo, sabi ko at tumingin sa harapan. Siya ang mistress chairman. Napatigil ako nang marinig ang boses ni Matilda sa tabi namin. What's the meaning of this? Ang tanong ni chairman. May mga tao nang natigilan at pinapanood na kami. Kaya pala ayaw mong mag-date tayo Jeremy. Dahil gusto mong ilabas ang babae mo. Ani ni Matilda. What are you talking Matilda? Nababaliw ka na ba? Si Jeremy. Nabuking na ba kami? Caroline de la Vega. Ang tawag ni chairman sa akin. Lumingon ako sa kanya. Tumingin si Jeremy sa akin at halata sa mukha niya na hindi na niya alam ang gagawin. May ahas na kinupkup si Attorney Mildred Sherman. Yang babaeng yan ang ahas. Dinuro ako ni Matilda. Don't you dare to call her that. Galit na sabi ni Jeremy, sabay hablot sa braso ni Matilda dahilan kung bakit nasaktan ito. Jeremy, tawag ko para pigilan siya. Galit na tumingin si chairman sa akin. Sinubukan kong mag-isip ng palusot, ngunit wala na akong maisip pa na dahilan. Excuse me. Ani ng babae na ikinalinggan namin lahat. Nanlalaki ang mata ko nang makita si Daphne kasama ni Jasper. Caroline, nakakaistorbo ba kami? Sabi niya sa akin, ang mata ay may gusto iparating. Hindi ko makuha ang pinapanto niya. Sino kayo? Malakas na pagkakasabi ni chairman na ikinatalan ko. At chairman,
ako po si Daphne Dominguez, and this is my cousin, Jasper Navarro. Mga kaibigan po kami ni Caroline. Manlilabor po kasi siya sa pagtatapos ng internship niya kaya niya kami pinapunta dito. Tumitig ako kay Daphne. Paano sila napunta dito? At anong sinasabi niya? Actually po, may dalawa pa kaming kasama, pero parating pa yata sila. Ay nandyan na pala sila. Ang sabi niya sabay turo sa paparating na Ivana at Kelsey. Mukhang napahiya ang chairman sa nangyari. Naramdaman ko ang paglapit ni Jasper sa akin. Are you okay? Bulong niya. Tumungo ako. No, chairman, nagsisinungaling sila. Angal ni Matilda pero hindi na siya pinansin ni chairman at tahimik na itong umalis. Bumalik ka sa opisina, Jeremy. I want a report for the business trip. Ang sabi ni chairman bago tuluyang nakalayo. Napapikit si Jeremy, hinawakan ko siya sa kamay ngunit hinawakan ako ni Ivana at nilayo sa kanya. Go! Kung ayaw mong pahirapan ng dad mo si Caroline, umalis ka na. Madilim ang mukha ni Jeremy nang tumingin siya sa mga kaibigan ko. Bumaling siya sa akin, ngumiti ako sa kanya. Umalis ka na, mag-uusap tayo mamaya, bulong ko. Napipilitan siyang umalis. Nang mawala siya, doon na tumulo ng sunod-sunod ang luha ko. Paano mo nalaman ito? Rinig kong tanong ni Ivana kay Daphne. We're having a celebration there. Sabay turo niya kanina sa mga tao kung saan may nag-iingay pagpasok namin ni Jeremy. Ngayon, tahimik na sila. Kanina ko pa kasi napansin ang kaguluhan dito kaya naman pinatulong ko si Daphne kay Caroline. Sabi ni Jasper. Bakit mo naman siya tutulungan? Tanong ni Kelsey. She's my boarding mate so kilala ko siya, simpleng sagot ni Jasper. Salamat sa inyo, ang sabi ko. Mabuti nang nag-text si Daph, nasa SM downtown rin kami ni Kelsey. Ang sabi ni Ivana. Pero hindi ko inaasahan na tutulungan mo siya, Daph. Inikutan niya ng mata si Ivy. Your cousin would nagmikong pababayaan ko ang kaibigan niya. Sabi ni Daphne sa amin. Hindi ko na sila inintindi pa. Ang utak ko ay naguguluhan na habang nakatitig sa nilabasan ni Jeremy. Kung wala si Daphne at pinsan niya dito, siguro ay nabuking na kami ni Chairman. Engineer Navarro, thank you for the food. Mauna na kami sa inyo. Congratulations ulit, ang sabi noong mga tao kay Jasper. Engineer pala siya, bulong ni Kelsey. Looks like the engineer likes you, Caroline. Bulong nito sa akin. Hindi muna ako umuwi sa boarding house at pinatay ko rin ang cellphone ko. Umuwi ako sa San Roque, sa bahay ni attorney matapos kong gumala. Oh yeah, you're here. Hi po, hilaw kong ngisi. Kamusta ang school? Tapos na ang internship hindi ba? Ang tanong niya, tumungo ako. Dito ka na ulit sa bahay. Tumungo ako. Opo attorney, kukunin ko lang mga gamit ko sa boarding house. Ngumiti siya. Since nandito ka, mag-celebrate tayo. Ngumiti ako at tumungo. Salamat po, ang sabi ko. Magpapahinga lang po ako attorney. Mukha kang pagod. Ayos ka lang ba talaga? Opo, sige, bukas na lang tayo mag-celebrate dahil gabi na rin. Matulog ka na lang muna, mabibigat ang bawat hakbang ko habang papunta sa kwarto ko. Nang makapasok ako, doon na ako umiyak habang nakahiga sa kama to the point na nakatulugan ko na ito. Nagising ako nang maramdaman na parang may humahalik sa mukha ko. Nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko si Jeremy. Jeremy, hindi ko na natuloy ang anumang sasabihin nang sila niya ako ng halik sa lobby. May luhang lamandes sa mata ko habang ipinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya. Naramdaman ko ang labi niya sa leeg ko, at inangat ako sa kapinaupo sa kondongan niya. Let's run, bulong niya na nagpatigil at nagpamulat sa akin. Ha! Let's run. Sama ka sa akin, umalis na tayo. Nagsusumamong aniya sabay halik muli sa lobby ko. Umiiyak na ako ngayon habang mas humihigpit ang pagkakapit ko sa leeg niya na para bang ayaw ko na siyang bitawan pa. Ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan na inaaya niya akong magtanan. Take me tonight. I'm yours, Jeremy. I whispered. Kahit anong gawin niya, ibibigay ko. Dahil matapos ang gabing ito, alam ko sa sarili ko na hindi ang magiging sagot ko. Hindi ako aalis kasama niya. Dahil kung ginawa ko ang bagay na iyon, mawawala kay Jeremy ang lahat lalo na ang mana niya. End of flashback. Back to present. Bakit ka pa bumalik?
Mahihimigan ng disgusto sa boses niya, na tila ba kinamumuhian niya talaga ako. Walang bahid ng kahit anong emosyon ang mukha niya. I'm here para alagaan ka. Mahinahong sabi ko, ngunit ngumisi siya, ngising puno ng panunuya. Nagpapatawa ka ba? Hindi ko siya sinagot. Nilapitan ko siya habang hawak ang plato, ngunit malakas niyang hinawi ito, dahilan kung bakit natapon ang pagkain at nabasag pa ang plato kasama ng baso. Umalis ka na dahil hindi kita kailangan. Ang sabi niya, hindi ako nakinig. Pinulot ko ang basag na plato. Bingi ka ba? Umalis ka sabi. Galit na sabi niya na, kulang na lang ay magsugat ang lalamunan niya sa lakas ng pagkakasigaw niya. Nanatili pa rin akong nakaupo at pinulot ang mga nabasa. Bawat sigaw niya, naninibago ako. Bawat sigaw niya, nasasaktan ako. Ang dahil lang kasi gusto ko pa rin siya. Kahit ginaganito niya ako. Hoy, ginagalit mo ba ako? Kamuhian mo na ako, pero nandito ako para alagaan ka. Ang sabi ko sabay lingon sa kanya. Sinaman niya ako ng tingin. Hindi ako nagpatinag. Kung noon, madali akong matarante sa mga galit sa mata niya, ngayon hindi na. Mas importante sa akin ang gumaling siya. Gusto kitang durugan, sabi niya. Natigilan ako ngunit agad ring pinagpatuloy ang pagpupulot ko. Alam ko, kita sa mga mata niya. Durugan mo ko kung maayos ka na. Gusto kitang saktan. Wala akong masabi maliban sa tumungo. Kapag maayos ka na, magpagaling ka Jeremy. Hihintayin ko ang gagawin mo. Malungkot akong ngumiti at lumabas ng kwarto niya. Tumingin ako sa mga katulong na nasa sala. Ma'am, hindi na po namin kaya. Aalis na po kami. Ang sabi nila, kahit yung nurse ay umiiyak rin. Hindi nila matagalan ang ginagawa ni Jeremy. Tumungo ako. Naiintindihan ko po. Ako na po ang bahala sa kanya. Ang sabi ko sa kanila. Tinapon ko ang mga basag na plato sa basurahan at isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko, habang nakatanaw sa mga katulong na lumalabas ng gate. Hindi siya yung Jeremy na nakilala ko. Para na siyang isang ligaw na oso ngayon na laging galit at irritable. Halatang hindi niya naaalagaan ng maayos ang sarili niya. Mahaba na ang buhok, at mahaba na ang balbas. Nilinisan ko na lang ang mga kalat na sa tingin ko ay kagagawan rin niya. Halos wala nang gamit ang buong bahay niya. Lahat ay basag na. Habang naglilinis ako, narinig ko ang kalampag sa kwarto niya dahilan kung bakit binitawan ko ang dustpan at walis para balikan siya. Naabutan ko siyang nagmumura. Walang silbi. Ang sabi niya at ang lampshade ay nasa sahig, basag. Lumapit ako sa kanya. Hindi ka pa rin ba umaalis? Tanga ka ba? Hindi ko pinansin ang mga masasakit niyang salita sa akin. Nanatili ako sa sahig habang pinupulot ang sira ng lampshade niya. Humarap ako sa kanya. Gusto mo bang buksan ko ang ilaw? Hindi siya sumagot bagkus nakatingin lang siya ng masama. Buksan ko ang ilaw Sa ibaba lang ako, maglilinis. Naglakad ako paalis pero bigla siyang nagsalita. Si mama ba nagsabi sa'yo na alagaan ako? Humigpit ang hawak ko sa lampshade saka siya nilingon. Oo, ang sabi ko at nakita ko ang pagkadismaya sa mata niya. Iniwan ko siya ulit sa kwarto niya at bumaba. Hindi ko alam bakit nadismaya siya. Hindi ko maintindihan ang emosyon na ipinapakita ng mga mata niya. Galit siya, alam ko, pero hindi ko man lang namalaya na pigil ko na ang hininga ko habang naroon ako sa kwarto kanina kasama niya. Mukha pa rin naman ni Jeremy ang nakikita ko. Walang pinagbago doon, but ang pinagkaiba lang ngayon, puro na galit ang makikita sa mga mata niya. Nagluto ako ng tinola kinagabihan para makahigop siya ng sabaw. Banilinan na ako ni attorney sa mga gamot na dapat inumin ni Jeremy. Dinala ko sa kwarto niya ang gamot kasabay ng pagkain. Alam kong gutom siya dahil wala siyang kinain kanina. Pagpasok ko sa kwarto niya, nasa kama na siya at ang sakli niya ay nasa gilid kasama ng wheelchair. Nakatingin siya sa cellphone niya. Bumaba ang paningin ko doon. Kain ka muna para makainom ka ng gamot. Hindi siya sumagot. Lumapit ako sa kanya at nilagay ang pagkain sa tabi ng mesa. Hindi ako kakain ng niluto mo. Nasaktan ako sa sinabi niya pero tumangulang ako at hindi na nakipagtalo pa. Gusto mo bang umorder ako? May request ka bang pagkain? Mahinahon na sabi ko. Gusto kong umalis ka at pabayaan mo ko dito. Bakit ka pa ba bumalik? Hindi ako habang buhay dito Jeremy. Aalis rin ako gaya ng gusto mo. Basta magpagaling ka.
Sabi ko na mas lalong ikinagalit niya. Anong gusto mong pagkain? Tanong ko para makapag-order na. Akin na yan. Magwo-Waldes ka pa ng pera. Galit na sabi niya. Naitikon ko ang labi ko at inalalayan siyang umayos ng upo, ngunit malakas niya akong tinaboy sa pamamagitan ng pagbawi ng kamay niya sa akin. Natahimik ako at napalayo ng konti. Ilang tulak na ang ginawa ni Jeremy ngayong araw sa akin. Nang makita siyang nagsimula ng kumain, ayos na ako. Tawagin mo lang ako, lalaban ko lang ang maruming damit mo. Sabi ko at tumalikod para sana kunin ang maruruming damit niya, nang magsalita ulit siya. Pwede bang umalis ka sa kwarto ko at huwag mong pakialaman ang gamit ko? Hindi na ako nagsalita, tumayo na ako at umalis sa kwarto niya ng tahimik. Ang hirap intindihin ni Jeremy. Habang pababa ako, nagring ang phone ko at nakitang tumatawag si EJ. Hello mama, boses ni AJ. Hello baby. How are you mama? Are you okay there mama? Mabait ba ang boss mo? Tanong ni AJ. AJ ako naman, si Bryce. Hello mama, bakit po ang sad ng voice nyo? Inaway ba kayo ng boss nyo mama? Natawa ako habang paupo ng couch. Ilang oras pa lang ako sa bahay ng papa nyo mga anak, pero pagod na ako. Mas nakakapagod alagaan ng papa nyo kesa sa inyo ng sabay. Don't worry love, ayos lang naman ako dito. BJ pakausap kay mama. DJ, ako muna kuya, si Charles. At mukhang nag-aagawan pa yata sila sa cellphone. Hello mama, si Charles. CJ, kami rin Sigaw ni EJ kaya napagtanto ko, na itinakbo ni Charles ang cellphone sa mga kapatid niya. Ayos lang kayo mama, ngumiti ako, nakakawala ng pagod itong mga anak ko habang ang papa nila nagbibigay ng stress sa akin ngayon. Oo naman, strong yata ako, sabi ko nang natatawa, narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Mama, promise ko po, kapag I'm old na like Tito Jazz, magwo-work ako mama and I'll give you madaming pera. Natigilan ako at napasandaw sa couch ng maayos. My children are so sweet. Talaga, gagawin mo yun. Yes mama, hindi ako gagaya kay papa na pinapabayaan ka. Nawala ang ngiti sa labi ko matapos sabihin yun ng anak ko. Charles, ako naman. EJ. Narinig ko pa ang reklamo ni CJ matapos kunin ng kuya niya ang phone. Hello mama, alam mo mama, very good kuya ako ngayon. Kasi inaaway ng classmates namin si AJ but prinotektahan ko po siya mama. Talaga, wow, nakaka-proud naman itong baby ko. Sabi ko sabay silap sa kwarto ni Jeremy. I wish you were here mama. I miss you mama. Jesus. Kanina pa nga lang kami hindi nagkita, na-miss na nila ako agad. Nasaan ka? Kunin mo itong plato, ngayon na. Napatayo ako sa sigaw ni Jeremy. Tapos na siyang kumain. At teka lang EJ. Tinatawag na ako ng boss ko. Who is that mama? Bakit siya sumisigaw? Hindi ko na nasagot ang anak ko dahil sumigaw ulit si Jeremy, this time, pag-alit na. Halos liparin ko na ang kwarto niya, makarating lang agad. Ano ba? Bakit ang tagal mo? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Sorry, may kausap lang kasi ako sa phone. Sino? Lalaki mo. Insulto niya. Naitikon ko ang labi ko at hindi siya sinagot. Whatever, get this at umalis ka sa harapan ko. Sabi niya sabay turo sa plato niya. Nakainom na rin siya ng gamot dahil wala na sa lagayan. Tahimik kong kinuha ang pinagkainan niya at umalis. Hindi na ako magtataka kung umiiyak ang mga katulong kanina ng madatnan ko. Kahit ako, maiiyak kung patuloy akong gaganituhin ni Jeremy. Sobra pala talaga siya. Nang nilapag ko ang mga pinggan sa lababo, nag-text bigla si Daph. Your son, EJ, asked me saan ka nagtatrabaho. He said, bad daw ang boss mo at gusto niyang sugurin dyan. Ano bang ginawa ni Jeremy at galit na galit itong anak mo? Narinig nga ni EJ ang sigaw ng papa niya. Napapikit ako. Galit na nga si CJ sa papa nila, ngayon pati na ang panganay ko. Where is he? Ang tanong ni attorney matapos ko siyang pagbuksan ng gate. 6:00 pa lang, narito na siya. Nasa kwarto po niya, sagot ko. Kamusta ang nangyari kahapon? Nagbaba ako ng tingin. Unang araw ko kahapon, pahirapan na. Hindi mo na kailangang sagutin. Aniya nang makuha ang sagot sa mukha ko. Hinawakan niya ako sa kamay.
Pagpasensyahan mo na si Jeremy, hiha. Mainitan ang ulo niya matapos ng aksidente. Naiintindihan ko po, iintindihin ko. Tara, samahan mo ko sa kanya, ang sabi niya. Tumungo ako at sumama kay attorney sa kwarto ni Jeremy. Naabutan namin siyang walang damit pang itaas. Maria, nagkatinginan kami, ako na lang ang unang nagbawi dahil naroon na naman ang nakamamatay niyang titig, na para bang may nagawa akong kasalanan sa kanya. Jeremy, nag-resign na ang mga katulong at ang private nurse mo. Sabi ng mama niya, for the 10th time anak. I don't care. Malamig na sagot niya, napabuntong hininga si attorney. Hindi bale, narito naman si Caroline. Siya ang mag-aalalaga sa iyo hanggat kaya mo na. Saan mo ba napulot yan ma? Nagbaba ako ng tingin. Ang sakit niya magsalita, para bang wala ako dito sa harapan niya. Jeremy, ang bibig mo banta ni attorney. Well, kung hindi niya kayang tagalan ang ugali ko, she better live like what she did 7 years ago. Doon naman siya magaling. Puno ng galit na sabi niya. Napatingin ako kay attorney dahil alam kong may laman ang salitang iyon galing kay Jeremy. Alam ba niya na may namamagitan sa amin ng anak niya dati? Galit ka dahil umalis si Caroline, ngayon nagbalik siya, galit ka pa rin. Now it's confirmed. Alam nga ni attorney na may namamagitan sa amin ng anak niya. Nahihiya ako, ano kayang iniisip ni attorney sa akin ngayon? Kinamumuhian ko siya, gusto ko siyang saktan. Sabi niya kaya nagangat ako ng tingin at nagtagpo ang mata namin. Sa kanya, puno ng galit. Hindi yun tamang paraan para tretuhin ang isang babae, Jeremy. Be good to Caroline. May one nakita. Mukhang maayos naman ang kalagayan mo. Less basag na gamit na ang nakikita ko unlike noong una. Nakangising sabi ni attorney. Tumijin siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. Ikaw na bahala sa Unico iho ko hiha. Aniya saka umalis at naiwan ako. Nang mawala si attorney, lumapit ako kay Jeremy. Alam kong galit ka sa akin, pero hindi mo ko kaaway Jeremy. Pwede mo kong saktan basta ba gumaling ka na. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya kaya napatingin ako sa kanya. Bakit ko naman hindi gagawin? Dahil mahal kita. Bakit ka pa bumalik? Binayaran ako ng mama mo kaya narito ako. Mahal pa rin kita, Jeremy. Mahal na mahal. Dumaan ang galit sa mata niya. Mukha ka talagang pera ano. Nagbaba ako ng tingin at pinulot ang t-shirt niya. Ano naman, kailangan ng tao ng pera para mabuhay. Mahal lang talaga kita ng sobra. Ang sarap saktan ng sarili ko. Iba ang lumalabas sa bibig ko, iba naman ang sinasabi ng utak ko. Ganyan naman talaga ang mga kagaya mong dukha at makapal ang mukha. Bakit pa ba ako magtataka? Natigilan ako sandali ngunit nagpatuloy din agad. Naiiyak ako. Gusto mong maligo. Hindi siya sumagot. Ihahanda ko lang ang paliguan mo Umalis ako at lihim na pinahiran ang luha na kumawala sa mata ko. Ni-ready ko na ang paliguan niya. Tinignan ko kung tama na ba ang lamig nito at init saka ko binalikan si Jeremy. Nilagay ko muna ang cellphone ko sa gilid ng kama niya, saka siya dinaluhan para makatayo. Huwag mo nga akong hawakan. Nandidiri ako sayo. Inis na sabi niya nang hawakan ko siya para makatayo. Wala akong nagawa kundi ang lumayo ng bahagya. Hindi pa niya nahuhubad ang shorts niya. Ayaw naman niyang alalayan ko siya kaya pinabayaan ko siyang ihakbang paunti-unti ang paa niya gamit ang saklay. Ngunit biglang nagring ang phone ko na ikinatigil niya. Napatingin ako sa caller, nakita ko ang numero ni Jazz. Engineer Jazz is calling. Agad ko itong sinagot at baka importante. Jasper, napatawag ka. Nasa Cagayan ako, nanlaki ang mata ko. Nakauwi ka na. Narinig ko siyang natawa at sa kabilang linya, narinig ko rin ang boses ni AJ at Daph. Nasaan ka? Sunduin kita sa trabaho mo. Napatingin ako kay Jeremy na masama nang nakatingin sa akin. Jazz, hindi ako makaalis. Stay in kasi ako. Usap tayo mamaya. Sabi ko at pinatayan na siya ng tawag bago pa man siya makasagot. Pwede ba? Dal iyan mo. Akala ko ba tutulungan mo ko? Galit na sabi ni Jeremy, kaya nagmamdali akong pumunta sa tabi niya para alalayan siyang makapunta ng banyo. Ang bagal, reklamo niya na igting ang panga at madilim ang mukha. Hindi ko siya maintindihan. Akala ko ba ayaw niyang hawakan ko siya? Bakit ngayon galit siya? Pagpasok namin sa banyo, napatingin ako sa kanya. Undress me. Utos niya.
Nanlalaki ang mata ko. Ha, bingi ka ba? I said, undress me. Nanginginig ang kamay kong hinuhubaran siya ng shorts. Seryoso nga yata siya sa sinasabi niya na habaran ko siya. Nang maubad ko ang shorts kasama ng boxer niya, nakita ko ang alaga niya. Namumula akong nag-iwas ng tingin. Tahimik lang si Jeremy na para bang walang kaso sa kanya na makita ko ang hubad niyang katawan. Hinawakan ko siya sa kamay at inalalayan na makapasok sa bathtub. Liwan na muna kita, sabi ko, namumula na hindi magawang tignan siya. Ngunit bago pa ako tuluyang makalabas ng banyo, narinig ko siyang nagsalita. Asawa mo? Tanong niya, wala sa akin ang paningin dahil nakapikit na siya ngayon. Nagtaka ako kung sino ang tinutukoy niya. Si Jasper ba? Hindi, sagot ko at lumabas na. Hinihingal ako matapos kong masarado ang pintuan. Diyos ko, ganito ba lagi ang magiging takbo ng araw ko kapag kasama ko si Jeremy? Dahil kung oo, mababaliw ako. Naghintay ako sa labas na matapos si Jeremy, dahil natapos ko na rin naman lahat ng mga gawain ko sa sala bago dumating si attorney. Hoy babae, sigaw niya matapos ang 30 minutos. Tapos na siyang maligo. Tumayo ako at pumasok ulit dala ang tuwalya. Lumapit ako sa kanya at pinunasan siya. Nakatitig siya sa akin, ako naman ay iniiwasan na magawi ang paningin ko sa mga mata niya. Dahil matangkad si Jeremy sa akin, kailangan ko pang tumingkayad para lang maabot siya. Ngunit may konting pag-iingat, dahil nakasandal lang siya ngayon sa dingding habang may saklay sa kilikili. Nang matapos kong panasan ang buhok niya, saka lang ako napatingin sa mukha niya at natigilan na tinititigan niya pala ako. Gutom ka na? Mahina hong tanong ko kahit sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi siya sumagot. Inalalayan ko na lang siya na makalabas at hinanapan siya ng malinis na damit. Kung ako ang naghubad sa kanya kanina, ako rin ngayon ang magsusuot ng damit niya. Nanginginig ang kamay ko habang sinusuotan siya ng boxer. Tutok na tutok ako na hindi ko masagi ang alaga niya. Nang matapos, para akong nakahinga ng maluwag na nasuotan ko na siya ng boxer kaya sinunod ko ang shorts. Siya na ang nagsuot ng t-shirt niya. Agad kong pinatuyo ang tuwalya na ginamit ko sa kanya, at inayos muna siya na makaupo sa kama. Dito na ako kakain, sabi niya kaya tumango ako at iniwan siya para kumuha ng pagkain sa ibaba. Nagmadali pa akong kumuha ng pagkain niya dahil baka nagugutom na siya. Pagpasok ko ng kwarto niya, naabutan ko siyang may ginagawa sa cellphone niya. Kunot ang noo nito kaya iniisip ko kung sino marahil ang katext niya. Ang pagkain mo, sabi ko, nagangat siya ng tingin sa akin. Nilagay niya ang cellphone niya sa tabi niya at hinintay ako. Nilagay ko ang pagkain sa mesa malapit sa kama niya saka kinuha ang cellphone ko na naiwan ko pala sa table. Kung kailangan mo ako, tawagin mo lang ako, sabi ko at bumaba. Ngunit nagulat ako nang makita ang message ni Jasper na kakapasok lang. Engineer Jas, who's this? Kumunot ang noo ko kaya binasa ko ang messages namin, but wala naman akong text kay Jas para mag-text siya ng ganoon. Ako, Jas, bakit ka nag-text ng ganoon? Then pumasok rin ang text message ni Daph. Daph, hoy, si Jeremy ba may hawak sa cellphone mo? Ako, bakit Daph? May nangyari ba? Daph, pinasa ni Jas ang message mo sa kanya. Wait, forward ko. Stop calling. Napaawang ang labi ko. Oh my God, si Jeremy ba nag-send nito? Engineer Jas, nothing, never mind, baka spam lang. Napatingin ako sa kwarto ni Jeremy. Did he just? Jeremy, gusto ko lang sanang ipakita sa iyo ito. Ayos na ba? Ang tanong ko matapos kong ipakita ang inaayos kong documents, na kailangan daw niyang isubmit sa chairman. Inaantok na ako dahil anong oras na. Tahimik niyang kinuha ang laptop at chinek iyon bago niya save at isara. Pikit na ang mata ko dahil inaantok na talaga ako. Hindi ko na nga nakausap ang mga anak ko kanina dahil sa mga inutos niya. I need water. Tumango ako. Ano pa? Sabi ko pero tinalikuran na niya ako. Wala akong nagawa sa kabastusan niya. Bumaba ako ng kusina para kumuha ng isang basong tubig at nang bumalik, tulog na siya. Napaawang ang labi ko sa ginawa niya. So talagang pinagod niya lang ako. Napatitig ako sa mukha niya. Mahimbing na siyang natutulog ngayon. Nilagay ko ang baso sa tabi niya at nilapitan siya.
Marahan kong ginalaw ang buhok niya at umupo sa kama. Pinakatitigan ko ang mukha niya na mahimbing na natutulog. Ikaw talaga, pinagod mo pa ako. Mahinang sabi ko. Marahan kong sinusuklay ang buhok niya. Miss na kita Jeremy, sana mapatawad mo ko sa pag-iwan ko sa iyo. Bumaba ang panijin ko sa kamay niya at nakita ang singsing doon. Wedding ring nila ni Matilda siguro. Mapait akong ngumiti at tumayo saka umalis para matulog sa kwarto ko. Kahit mapatawad niya ako, hindi na pa rin pwede dahil kasal na siya. Kinabukasan, late na akong nagising kaya nagmamadali akong pumunta kay Jeremy, only to find out na nakaligaw na siya at nasa wheelchair na niya. Sorry, late ako nagising. Sabi ko, nilingon niya ako ngunit hindi siya nagsalita. Gutom ka na, gusto mo pagdalhan kita ng pagkain. Tahimik uli siya kaya nakagat ko na ang pang-ibabang labi ko. Kinakabahan ako. Galit na naman ba siya dahil late na ako nagising? Ano, babalik na lang ako Jeremy. Ikukuha kita ng pagkain. Bababa ako, help me. Walang emotion na sabi niya kaya napatigil ako at napalingon sa kanya. Gusto niyang bumaba. Ano pang tinutunganga mo dyan? Help me. Agad akong tumalima at lumapit sa kanya. Lagi na lang mainit ang ulo niya. Tara, nilagay ko ang isang kamay niya sa balikat ko habang ang isang saklay ay nasa kilikili niya. Ang sabi ni attorney, wala siyang masyadong sugat sa mga paa niya ngunit maraming pantal dahil nabogbog mula sa aksidente. Nagagalaw pa rin niya, iyon nga lang kailangan ng alalay. Apektado ang balakang niya pero sa nakikita ko ay nagagalaw na niya. Hindi ka ba nahirapan kanina sa paghuhubad? Kumunat ang noo niya at doon ko lang na-realize ang nakakahiyang tanong ko. Dapat ba sinabi ko sa'yo para ikaw na ang naghubad? Nanlaki ang mata ko at agad na yumangal. Ha, hindi naman sa ganon. Ang sabi ko, nahihiya. Napapikit ako. Ano ba naman Caroline? Tumingin ako kay Jeremy, hindi ko alam kung nakangisi ba siya o hindi. Para lang kasing kidlat na dumaan iyon sa labi niya. Sa couch ka muna ah. Anong gusto mong kainin? Tanong ko. Kahit ano, tipid na sabi niya. Ano namang klaseng ulam ang kahit ano? Napabuntong hininga ako. Hindi nga pala ako nakatawag sa mga anak ko kagabi at kanina rin. Nagtatampo na yung 5 sa akin panigurado. Nagluto na lang ako ng bacon at itlog saka gumawa ng toasted bread. Wala nang supply ng pagkain sa ref kaya kailangan kong mamalengke. May pera nang binigay si attorney sa akin para sa bahay. Sabayan mo ko, masungit na aniya, matapos ko siyang madala sa hapagkainan. Nagulat pa ako sa sinabi niya. Inaaya niya ako. Ngumiti ako at umupo sa harapan niya. Pasensya na talaga at sobrang late ko na nagising. Pagbubukas ko ng usapan. Hindi naman siya sumagot. Ngunguso ako. Napatitig ako sa kanya at napansin na mahaba na pala ang buhok niya sa pati balbas. Ano, marunong akong mag-ahit ng balbas. Pwede kong ahitan. Marunong ako. Hindi naman damage itong kamay ko. Aniya. Naitikon ko ang labi ko dahil mukhang minasama ni Jeremy ang offer kong iyon sa kanya. May papuntahin akong barbero mamaya. Sa kwarto ka lang at huwag kang lumabas. Baka mamaya, landiin mo. Iyan pa naman ang talent mo. Nawala ang sigla sa mukha ko matapos marinig iyon sa kanya. Hindi naman ako ganun Jeremy. Sabi ko at hindi na may galaw ang kanin. Hindi ba, ganoon ka pang-iinsulto niya. Ano, mamaya na lang pala ako kakain. Sinubukan kong ngumiti kasi hindi ko na kayang tagalan ang presensya at pang-iinsulto niya sa akin. Umupo ka, sabi niya, huwag kang bastos. Bakit? Masakit ba ang mga sinasabi ko? Totoo naman hindi ba? Pinigilan kong huwag maluha kahit pa konti na lang ay tutulo na sila. Caroline, huwag kang umiyak. Pigilan mo. Hindi ko alam kung gaano katibay ng loob ko dahil napigilan ko nga. Hindi ako umiyak sa harapan ni Jeremy hanggang sa matapos siyang kumain. Ipakain mo sa mga aso lahat ng tira, tutal ayaw mong kumain. Aniya at tumayo. Tumayo rin ako at dumalo sa kanya para alalayan siya pabalik sa kwarto niya. Doon na ako umiyak matapos niyang isara ang pintuan ng kwarto niya. Timing naman na tumawag si Jasper. Pinunasan ko ang luha ko bago iyon sinagot. Jasper, pinasigla ko ang boses ko. Tito, ayaw ibigay ni Kuya EJ ang shades ko. Sigaw ni Dylan. Kumunat ang noo ko sa narinig sa background niya.
Kuya, bigay mo kay Kuya DJ ang shades niya. Wika ni AJ. Princess, dito ka sa tabi ko, sigaw ni Charles. Kung dyan si Alexandria kuya, saan ako? BJ. Magkasama ba silang anim? Teka, wait kids. Teka muna be at nagkakagulo itong mga anak mo. Napangiti ako habang pinapakinggan sila. Umupo ako sa hagdanan at hinintay na masettle silang lahat. Narinig ko pa si Jazz na sumigaw dahil gustong maninuhin ni Dylan ang sasakyan. DJ, stay at your Kuya EJ. Kids, hindi tayo makakaalis nito kung magpapasaway kayo. Pakiramdam ko ay na-stress na si Jasper sa mga anak ko. Maya-maya pa ay narinig ko na ang hininga niyang habol-habol niya. Ang kulit ng quintuplet mo. Reklamo niya na ikinatawa ko. O napatawag ka, isasama ko sila sa zoo. Gagala kami. Kayo lang. Tanong ko, kasama ka sana pero hindi ka pwede eh. Hindi ba talaga pwedeng umalis sa trabaho mo? Naisip ko si Jeremy pati na ang mga masasakit niyang sinabi kanina. Malungkot akong tumango. Hindi pwede Jazz. Bumantong hininga siya. Saan ba kasi iyan? Tinanong ko si Daph saan ka nagtatrabaho, ayaw niya sabihin. Huwag mo nang alamin. Sabi ko, fine. Alam kong nakasimangot na ito ngayon. Sige na, ingat kayo. Tito, is that mama? Rinig ko ang boses ng yunikahiha ko. Yes baby, sagot naman ni Jazz. He loves my children so much. I love you mama, sigaw ni AJ. I love you too baby. I miss you, sabi ko at napatalon ako sa gulat, sa lakas ng kalampag ng pintuan ni Jeremy. Nanlalaki ang mata ko. Hala, nakikinig siya. Ano iyon? Tanong ni Jasper. Wala, pusa lang. Sige na, mag-ingat kayo, sabi ko at pinatay ang tawag. Napatayo ako at napatitig sa pintuan ni Jeremy. I'm sure kanina pa iyon nakasara. Hindi ko alam kung kakatukan ko ba siya at magpaliwanag o ano. Pero bakit naman ako magpapaliwanag? Wala na naman siyang pakialam sa akin. Isa pa, anong sasabihin ko? Na ang mga anak namin iyon. E sa galit niya sa akin, baka kahit buhok ng mga anak ko ay hindi ko na makita pa. Matapos kong kumain at iligpit ang mga pinagkainan, nagkulong ako sa kwarto gaya ng sabi ni Jeremy. May dumating na barbero para gupitan siya. Kaya ako ay pinagpatuloy ko na lang ang trabaho kong ghostwriting. Hindi ko naman talaga kailangan ng pera ni attorney. Kaya ko nang buhayin ang mga anak ko. Sapat na sa akin ang ghostwriting para buhayin silang 5. Pero nandito ako at pinagtsatsagaan si Jeremy kasi ayaw kong nahihirapan siya. Nakabantay ako sa orasan, dahil magluluto pa ako ng pananghalian. Nang tumuntong ang alas 11, pumunta ulit ako ng kusina at iniwan ang trabaho ko para makapagluto. Nasa kwarto sina Jeremy at ang barbero ngayon kaya ayos lang siguro na magluto ako. Adobo na ang niluto ko. Huling chicken meat sa ref. Kailangan ko talagang mamalengke mamaya. Nang patapos na akong magluto, narinig ko ang boses ni na Jeremy sa itaas. Nagtatawanan sila ng kasama niya. Oh, may kasama ka pala. Sabi noong barbero na mukhang hindi barbero, dahil ang kasuotan niya ay puro branded. Original ba lahat ng suot niya? Guwapo rin siya gaya ni Jeremy. Salamat Franco, ang sabi ni Jeremy at masamang nakadungaw sa akin. Nagbaba ako ng tingin. Sige bro, mauna na ako. Ani nung barbero at umalis na. Nang kami na lang ni Jeremy ang naiwan, alam ko nang magagalit na naman siya sa akin. Hindi ako kumilos, o nagsalita. Come here. Utos niya na ikinatingal ako ulit sa kanya. Luto na ang pagkain. Tanong niya sa akin. Hindi niya ako pagagalitin. Agad akong tumango at nagmamadaling umakyat para puntahan siya. Nagulat pa ako nang makita ang itsura niya. Ang gwapo. Ngayon ko lang nakita ang kabuuan niya. Ang gwapo ni Jeremy. Nanindig ang balahibo ko nang maramdaman ang kamay niya na ipinatong niya sa balikat ko, para makatayo siya galing wheelchair. Siya na ang nagkusa noon. Agad ko siyang inalalayan. Pagkababa namin, idiniretso ko siya sa kusina at inupo. Kukuha lang ako ng gamot mo sandali. Hindi na siya nakapagsalita, dahil mabilis akong tumakbo papunta sa itaas ng kwarto niya kung nasaan ang gamot. Pagkatapos kong makakuha, nagmamadali akong bumaba para puntahan siya ngunit pababa pa lang ako ng hagdan. Nagulat ako nang makita si Matilda na papasok ng bahay na galit at dumiretso ito kay Jeremy.
Nagmamadali akong bumaba na kulang na lang ay matisod ako. Walang hiya ka Jeremiah, bakit mo binlock lahat ng atom cards ko? Sigaw nito sabay saboy ng tubig sa mukha ni Jeremy na siyang ikinatigil ko. Napapikit si Jeremy at hindi nakagalaw. Biglang nanginig ang katawan ko. Nagdilim ang paningin ko. Malalaki ang hakbang na ginawa ko papunta sa gawin nila saka dinampot ang pitchel, at malakas na isinuboy sa mukha ni Matilda ang tubig kasama ng mga ice cubes na hindi pa natutunaw.